Our health is our priority. Kaya naman dito po sa Pinoy MD, sagot na namin ang inyong mga tanong pangkalusugan. Ang nurse ng bayan na si Nurse Abby, saan na naman kaya ang duty ngayong umaga para maghatid ng serbisyong pangkalusugan ala Pinoy MD? Nurse Abby, where are you na? Magandang umaga mga ka-Pinoy MD. Ako nga pala ang inyong nurse ng bayan, Nurse Abby, always on duty. May tanong ba kayo para kay Doc? Don't worry, dahil basta tanong pangkalusugan, may sagot agad si Doc dyan. Ang next stop ni Nurse Abby, sa Quiapo, Maynila. Pero bukod sa food trip, ang kanyang misyon, makikarinderya raid sa mga kapuso natin doon. Kumain ka na ba? Kung hindi pa, ay perfect! Dahil ngayon, nandito tayo sa Quiapo, Manila! Pero hindi lang ito food trip ha, dahil sabi nga nila, a way to a man's heart is through his stomach. Kaya naman, kakamustahin natin ang mga tao sa kusina sa ating karinderya rin. Let's go! Sa kalsadang ito sa Quiapo, matatagpuan ang isang kainan na pagmamay-ari ni Nanay Jennifer na 2 dekada nang nagluluto. Anong specialty mong ulam o niluluto, ma'am? Wala akong masal pambato lahat ng chicken adobo, curry. Lahat ng klase ng luto ng manok. Tapos mga vegetable. Tapos, ma'am, anong oras nagsisimula ang pagbukas niyo dito sa karinderya? Sa mga 5. 5 a.m. Tapos, anong oras kayo Wala nagsasara? akong sara Hala, 24 hours. 24 hours? Ah, may tindera ka sa gabi. So, anong oras ka naman natutulog kung 24 hours doon? 12 midnight. Ang daing ni Nanay Jennifer, sa edad niyang 63, mabilis na raw siyang mapagod. Hinihingal ako. Minsan, pag talaga nasasabahan, nahihilo. High blood din kasi ako. Ah, high blood ka. Diabetic pa. Hala, naku ma'am. Well, mataas ang cholesterol ko. Ano ang diet natin? Paano tayo kumain sa isang araw? Mga ilang cups ba tayo ng kanin? Dati, dapat talagang cups ko half lang. Is po sobra. Nagiging 1.5. Pagka napalakas, nagiging 2 cups. Dahil madalas at mabilis mapagod si Nanay Jennifer, BP check muna tayo, Nanay Jennifer. 130/80 ka. Not bad, ma'am. Medyo elevated, pero since nagme-maintenance naman, buti na lang sumusunod. Okay, good. Pero ma'am, pahinga-pahinga din, no? Alam ko namang masipag ka, ma'am, pero di ba, enjoy naman muna. Huwag ka masyadong papagod dito. Kaya naman ang tanong ng bayan kay Doc, ipinaabot sa ating nurse ng bayan. Doc, totoo ba na dahil sa edad ay mas mabilis mapagod ang tao? Of course, talaga naman ang ating katawan, ang organs natin, lalo na ang puso natin, habang tayo nagkakaedad, pwede naman talagang pumalya yan. No? Pero pwede nating mapabagal ang pag-edad o na nakaakibat ng pagpalya ng ating puso. Number 1, of course, tingnan natin yung control ng ating presyon. Pag mataas ang blood pressure, maaari itong magdulot ng sobrang resistance sa ating puso. The more natin itong ini-stretch, no? Darating po ang punto maaabot niya na yung limitasyon ng kanyang stretch at dyan na po magiging dahilan kung bakit magmamanifest po kayo ng failure symptoms. Bale, ito, pinapabigay ni PMD. Maraming salamat, ma'am. First aid kit to, ma'am. So, meron ditong, kunwari, pag nasugatan ka, syempre, naghihiwa ka lagi, di ba, ma'am? Meron din dito paracetamol, pag ikay biglang nilagnat. So, ito ay para sa inyo, ma'am. Sabi nga nila, kapag may usok, may nagluluto. Katulad na lang ng kainan na ito na patok ang mga pagkaing nakatusok. Pero isa sa mga kalaban ng mga tindera dito ay ang usok. Kung pasiklaban lamang daw ng ulam, may panlaban dyan ang tinderang si Hamida. Bukod kasi sa mga lutong ulam, mayroon din daw siyang tindang inihaw. Bale sa isang buong araw, ma'am, gaano katagal po kayo nag-iihaw? Bale, buong araw po kasi minsan mag-start kami mag-ihaw alas 2 hanggang sa gabi na alas 12 ng gabi. Ay, ganun kalit. Ay, hindi ka po ba nahihirapan? Kasi lagi kang exposed po sa usok dito, hindi lang sa pagluluto, pero pati yung mga sasakyan dito. Minsan kasi pag makaano ako ng mga usok,
minsan nararamdaman ko na parang na yung hininga ko parang hindi masyado okay, ganun. Tapos, minsan pag mainit yung araw o napapagod ako, minsan nahihilo na rin ako. Nurse Abby, ipaabot mo na nga kay Doc ang tanong ni Hamida. Dok, totoo ba na ang madalas na exposure sa usok ay nakakadulot ng TB sa tao? Ang tuberculosis ay isang nakakahawang sakit. Hindi yan nakukuha sa environmental toxins, no, tulad ng sa usok. Maaring may nagkataon lamang because pagka-expose sa usok or sa mga pollutants, definitely hihina din ang resistensya ng kanyang baga. Kung hihina po ang inyong resistensya, then ma-overcome nito ang ating immune system, kung kaya't maaari po tayong magkaroon ng infeksyon ng tuberculosis sa ating baga. Mabuti na lang at may maayos na ventilation sa lugar. Dahil pagluluto ang madalas na ginagawa nila, tila'y nakikipaglaro sila sa apoy. Kaya naman, hindi na bago sa kanila ang pagkapaso. Katulad na lang ni Ma'am Aya. Kaya tara, kamustahin natin siya. Ang 39 anyos naman na si Aya, madalas daw mapaso kapag nag-iinit siya ng paninda niyang ulam. Anong ginawa natin nung napasok ka? Wala po ta. Sabi ko, aray, yun lang, aray. Tapos nilagyan ko ng ice. Yun lang po. Yelo lang. Yun lang, yun ang ginagamit. So mismong yelo ang nilagay mo doon? Yelo po. Okay. Yun ang usual na ginagawa mo pag ikay napapasok? Oo, yun lang po. Ice lang. Ice lang ginagamit ko talaga. Kasi para mawala yung mainit ng tubig. Wala ka namang nilalagay ng ointment, anything? Yun lang po. Dok, totoo nga ba na isa sa mga magandang lunas para sa pagkapaso ay yelo? Pwede naman cold temperature, or much better kung halimbawa napaso po kayo, ang immediate na gawin ninyo is itapat nyo po sa running water, no? So aside from magkakaroon ito ng cooling effect, no, at the same time kung sakali man may mikrobyo, malilinis pa din natin. So it will also prevent contamination ng napaso po ninyong sugat. Mabuti na lang at laging may baong health tips si Nurse Abby at may first aid kit pa. Ang payo ng mga eksperto, hugasan ang parte na napaso sa running water. Sunod na pahiran ito ng burnt ointment. Makakatulong din ito para mabawasan yung number one, yung sakit, no? At the same time, para mas madali ding gumaling. Magluto ay di biro, maghapong nakatayo. Yan naman daw ang halos araw-araw na sakripisyo ng 37 anyos na si Joselito. Halo rito, halo ron. Kahit mahirap ang trabaho, tumagal daw ng 19 years sa isang kainan si Mang Joselito. Ngunit kapalit nito ang madalas na pananakit ng kanyang mga kasukasuan. Tara, kamustahin natin siya. Bali sir, anong ginagawa niyo sa isang buong araw? Kasi gigising ka ng 1:30 AM, tapos yun, dyan ka lang lagi sa kusina. Kasi hindi ka man na pwede makaupo. Kailan, lagi mo babantay yung trabaho mo talaga. Kasi hindi pwede yung nakakaupo ka ng matagal kasi ba mamasusunod yung luto mo. Tapos sir, nabanggit niyo sa akin na, di ba, may sumasakit sa inyo. Tolerable po ba yung pain o talagang sobrang sakit? At recurrent po ba? Meaning, paulit-ulit? Titiisin mo talaga yung sakit. Minsan, ina-aplasan ko na yung pang-aplas talaga, yung mga amiga talaga. Minsan maano naman, pero maya-maya, bumalik na naman ang sakit. Ay, Dok, totoo nga ba na ang madalas na pagtayo ay nakakadulot ng joint pain? Supposedly, pag tayo po ay nakatayo, no, meron pong valvula na nagdadala o kumbaga, para yung daloy ng ating dugo ay hindi maapektuhan ng gravity sa ating pagtayo. No? So, ngayon, itong mga valvula na to, lalo na doon sa ating mga veins, pwede po silang nagiging depektibo, lalo na pag palagi nga po tayong nakatayo. Iwasan nyo rin po ang pagbubuhat ng mga mabibigat, no? Aside from iwasan na matagal na pagtayo, no? O masyadong malayong paglalakad. Mang Joselito, tandaan po natin ang payo ni Doc Oyi. Para sa iyo rin ang pabaong Pinoy MD First Aid Kit. Makakatulong po sa'yo kasi nga, di ba, nasa kitchen ka. So, hindi naman natin may iwasan na medyo merong mga minor accidents, mga cuts, meron itong mga kagamutan na pwedeng makatulong po para sa inyo. No? Mga kapuso, tandaan, kahit maghapon tayong kumakayod, pahinga-hinga rin pag may time at laging pakinggan ang katawan at pakaingatan ang kalusugan.
mga ka-Pinoy MD. Basta, katanungan at serbisyong pangkalusugan, sagot na namin yan! Hanggang sa susunod kong duty, baka naman lugar na nyo ang mabisita ko. Hanggang sa muli! Kaya, huwag magpapahuli at i-comment na sa aming social media page ang lugar na gusto nyong dayuhin namin. Muli, ako po si Nurse Abby, always on duty for Pinoy MD.